Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Papuri para sa Panginoon. Hallelujah. Ang awitin ko ay Pusong Dalisay. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Amen. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Amen. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Awit ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Papuri po ay sa Panginoon lamang. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Amen. 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 Pastor Jake, take away. Thank you po, Pastor Sige po. Jake. Share ko lang po yung screen natin. Glory to God. Thank you, Jesus. Nag-appear na po sa screen nyo. Okay na. Po, mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Handa na po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon. So, ang pag-aaralan po natin, kung makita po natin dito, is ang the power of the Scripture. So, bago po tayo magpatuloy is alalahanin po natin or konting recap lang po sa pinag-aralan po natin last week about sa Pray for Love nga po na binahagi nga po ni Ate Jing sa Book of Philippians chapter 1, 9-11 nga po na isinulat nga po o inaddress nga po ito ni Apostle Paul sa church ng Philippi, kung saan nga po ipinapanalangin nga po ni Apostle Paul ang mga
Philippi na ang kanilang love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that they may approve the things that are excellent, that they may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ to the glory and praise of God. So yun po yung verse natin last week. So sa madaling salita nga po, as brother in Christ nga po, is ipinapanalangin nga po ni Apostle Paul ang kanyang mga kapatiran sa Philippi na ang kanilang love nga po para sa isa't isa at para sa ating Panginoon is mag-abound more and more in knowledge and all discernment, upang ma-discern nga po nila kung ano yung pleasing to God, para daw po that they may be sincere and without offense till the day of Christ. So sa muling pagbabalik nga daw po ng ating Panginoon is masumpungan sila na sincere and without offense sa ating Panginoon. So ganun din po sa atin mga kapamilya, na we need to pray nga po for each other. Kagaya nga lang po nitong prayer ni Apostle Paul sa kanyang mga brethren sa Philippi, na ang ating buong pamilya nga po at mga kaibigan at mga kapatiran is mag-bound pa po more and more ang ating love para sa isa't isa at sa ating Panginoon, upang yun nga po sa muling pagbabalik ng ating Panginoon is masumpungan niya nga po tayong tapat sa ating pananampalataya. So yun po yung ating topic last week, yung love, pray for love. So ang topic naman po natin ngayon is about the power of the scripture. Ang ating pong passage is matatagpuan nga po sa book of 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. So basahin ko po. Ang sabi po diyan, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good word. So ayan po yung ating scriptural passage. So papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy is manalangin po muna tayo, humingi po tayo ng wisdom and knowledge sa ating Panginoon. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, muli nagpapasalamat nga po kami sa araw na ito na Lord, muli mag-aaral nga po kami ng inyong mga salita, O Lord God. Lord, maraming salamat nga po muli sa opportunity na Lord makapag-share nga po ng inyong words nga po, O Lord God. And Lord, mihiling nga po kami ng wisdom, O Lord God, ng understanding, O Lord God, habang kami nga po ay nag-aaral ng inyong mga salita, O Lord God, na Lord, marema nga po sa amin, O Lord God, ang nais nyo nga pong iparating sa amin ngayong araw nga po, O Lord God. Lord, may sa buhay nga po namin ang mga mapag-aaralan nga po namin for today nga po, Lord. And Lord, dinadalangin nga rin po namin na gabayan nga po kami ng Holy Spirit as we study nga po your words nga po, Lord God. Lord, maraming salamat po, O Lord God. Mga po aming dalangin, in Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, yan po yung ating pag-aaralan about the power of the scripture. So, ulitin ko po ang sabi po dyan, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, yung ang context po nito, ating passage, so ito nga po ay isinulat din po ni Apostle Paul para kay Timoteo or Timothy. So, second letter na po ito ni Apostle Paul para kay Timothy, kaya second Timothy po. So, yun nga po, kung alam naman po na si Timothy yung minementor nga po ni Apostle Paul. So, minentor nga po ni Apostle Paul si Timothy habang siya nga po ay nasa Ephesus. And tinuring na nga po
na parang anak ni Apostle Paul itong si Timothy. Dahil si Timothy nga po medyo bata pa nga po noon or teenager po siya. Yung description nga po kay Timothy dun is youth pa nga po si Timothy. So tinuring na nga pong parang anak ni Apostle Paul itong si Timothy. And then yung isinulat nga po niya itong letter na ito para kay Timothy is habang nasa kulungan nga po siya. So yung letter niya nga po is to encourage nga po para kay Timothy and to all the believers to stand strong in faith dahil madami nga pong false teachers din noon. Kaya pinayuhan nga po siya ni Apostle Paul at ang mga church na mag-rely sa scripture. Dahil ito nga po ang most secured and most reliable against nga po dito sa mga false teachings. So ang sabi po dyan is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness po ang scripture. So yung iba po ginagamit nilang profitable lang para pagkakitaan ng scripture. So yun po yung mga false teaching. Hanggang ngayon po is alam naman po natin is meron naman pong mga ganyan. So nakuha na nga po nila yung reward nito di sa lupa. Pero yung kahatulan ng ating Panginoon para sa kanila ang naghihintay. So magpatuloy po tayo. May 3 po tayong points nga po pala sa pag-aaralan po natin for today. So ang first point nga po natin is the scripture is breathed out by God. So sa verse 16 po, all scripture is breathed out by God. So yan po ang sabi doon. So ano nga po ba ang meaning na ito na breathed out by God? So ang Bible nga po is or scripture is compilation nga po ito ng mga libro na isinulat nga po ng iba't ibang author na inspired by God. So hindi lang po basta nahulog lang sa langit ang Bible. So ito nga po ay isinulat ng mga authors na inspired by God. So God inspired authors. So God speak to these human writers. So sa mga human writers, meaning si Lord po talaga yung nagsulat nito para sa atin through the life of this itong mga authors na nga po ito. So itong Bible nga po is the very word of God. So kaya po nasabi diyan is breathed out by God. So this scripture is the very word of God. So ito nga po ay ang love letter sa atin ng ating Panginoong Diyos. So mababasa nga po natin sa Bible ito, sa librong ito kung sino nga po ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin. So dito po natin siya makikilala kung paano niya po tayo lumikha, kung gaano niya po tayo kamahal. So mababasa po natin ito sa scripture o sa the Bible. So the more na binabasa po natin ang Bible at pinag-aaralan natin is the more na nakikilala po natin kung sino talaga yung lumikha sa atin. So and then this book rin po can transform our lives. And as my personal testimony nga po, i-transform my life po talaga. Nung nalaman ko po kung gaano kabuti at kung gaano tayo kamahal ng Panginoong lumikha po sa atin. Amen. So sa totoo lang po, minsan di ba, mapapaisip din tayo na totoo ba talaga itong Bible at ang mga nakasulat dito. So minsan may mga doubt pa tayo, napapaisip din tayo, totoo ba talaga itong Bible o at ang mga nakasulat dito. Kasi madami din namang mga libro or may iba't ibang libro din naman yung ibang mga religion. So for example, yung Islam may Quran sila. And then sila din, they can claim na it is God's word. Any religious book, they can claim that it is the word of God. But the difference nga po is about the Bible than any other religious book, syempre may kaibahan po. So the Bible po is tested and proven throughout the centuries. And the Bible is the most translated book. It is the most influential book. And also it is the most persecuted book din po of all time. So madami pong nagtatry na i-forbid nga po itong libro na ito or ang Bible.
kahit nga po nung nasa Saudi kami, talagang ipinagbabawal po talaga ang Bible doon sa Saudi. Talagang forbidden po ang Bible doon. Pag nakitaan po kayo na may Bible kayo, is pwede po kayong makulong o ma-persecute po kayo. So marami pong nagpo-forbid na, lalo na nga po mga Muslim countries, talagang forbidden po itong Bible. So bakit nga po ba nila pinoforbid itong Bible? So kahit yun nga po, kahit madami na nga pong nagbabawal sa Bible, is nabibigo pa rin po sila or nabigo pa din sila dahil hanggang ngayon po is Bible can stand against anything na nag-a-attempt sumira or mawala ito. So ganyan po ka-influential ang libro na ito. Nasabi nga po sa Book of Matthew chapter 24 verse 5 nga po na heaven and earth will pass away but my words will never pass away. So ganyan po talaga. Hindi po talaga mawawala ang word of God. So talaga pong hindi mawawala ito. And yung accuracy nga po nitong Bible about sa mga prophecies po, di ba? Ng mga prophets na naisulat 1,000 and 100 years ago is accurate yung fulfillment ng mga prophecies na ito. So hindi lang po ito tsamba lang. Yung for example nga po, di ba? Yung napag-aralan po natin kung saan ipapanganak ang Messiah. So nabanggit na nga po ito ni Prophet Isaiah hundreds of years ago, bago nga po ipinanganak ang Messiah. So ang sabi nga po ni Prophet Isaiah is sa Bethlehem nga po ipapanganak ang Messiah. And true enough nga po, it was fulfilled specifically sa Bethlehem po pinanganak ang ating Panginoong Hesus. Kahit nasabi na nga po or naisulat na nga po ito hundreds or 1,000 years ago, is na-fulfill pa rin po ito. So eksakto, specific po ang pagkaka-fulfill ng prophecy. So hindi lang po ito basta tsamba lang. Kasi madami nga pong prophecies ang na-fulfill. At hindi pa man natutuklasan ng mga tao na bilog ang mundo o wala pang nakakapunta sa outer space, is nasabi na rin po ni Prophet Isaiah na ang hugis ng mundo ay circle or bilog. So mababasa po natin yan sa Book of Isaiah chapter 40 verse 22. So nung panahon niya nga po, wala pa nakakapunta sa outer space. Pero nabanggit niya na nga po, nasabi niya na nga po na bilog ang mundo. And sa Book of Job nga po, sa chapter 26 verse 7, is nabanggit nga po ni Job na nakahang o nakalutang ang earth. So doon pa lang po, di ba, na hindi pa po, wala pa pong tao na nakakapunta sa outer space. Ngunit alam na nga po, nabanggit na nga po rito na bilog at nakahanga po ang mundo. And then true enough nga po, nang makapunta nga po ang tao sa outer space, is napatunayan nga po na bilog nga po at nakalutang ang earth. So amen. So talagang totoo nga po itong Bible na talagang yung mga prophecies, yung mga ano nga po is napupulfill specifically. Unay. So yung accuracy nga po ng Bible na ito about sa mga prophecies is talagang nagaganap. At kung nagdududa pa nga din po tayo kung totoo ba talaga itong mga sinasabi sa Bible, so dito na po papasok yung ating faith o pananampalataya na it is the very Word of God. So as my personal testimony nga po na I do believe na it is the Word of God. So madami akong natututunan about life sa Bible, and also because it transformed my life. At nagkaroon ako ng pag-asa at kapayapaan nang nalaman ko kung gaano tayo kamahal ng Diyos na may likha sa atin. At syempre, hindi ko naman po ito ituturo kung hindi ako naniniwala dito, di ba? So sino naman pong magtuturo ng hindi niya pinapaniwalaan yung sinasabi niya? So I do believe na it is the very Word of God. So yun nga po, nabanggit ko nga po kanina na this book is inspired by God through the authors na sumulat nga po nito. So they are guided by the Spirit of God while they are writing nga po this book. So for us to be able nga rin po
na maintindihan or for us to be able to understand this book is we need also to be guided by the Holy Spirit because it is a spiritual book nga po ang Bible. Kaya we need to be guided by the Holy Spirit habang tayo nga po ay nagbabasa at nag-aaral nga po ng Word of God. So we need also to surrender and submit to the teachings of the Word of God. Dahil when we surrender and submit, the Holy Spirit will guide and lead us and give us wisdom kung ano ba talaga ang nais ng Panginoon sa ating buhay. So it is important nga po kapag nag-aaral tayo ng Word of God na we need to surrender and submit to the teachings of the Word of God. And the more na napifeed natin ang Word of God, ang ating spirit is the more na nag-grow tayo. So talagang pag pinapakain natin ang Word of God, ang ating spirit is malakas ang ating spirit. So mapapansin nga rin po natin, di ba? Kapag hindi tayo nakapagbasa ng Word of God is nagiging weak ang ating spirit at nasusway tayo or nadadala tayo ng katuruan ng mundo or ng pattern of this world. Kaya it is important nga po na pinifeed po natin ng Word of God ang ating spirit para nga po ito ay lumakas at maano po nga po natin yung temptation. So it is a spiritual battle. So malabanan nga po natin yung mga temptation nitong ating kaaway spiritual. So ito pong scripture nga po, first point po natin is breathed out by God. So second point po is the scripture is profitable. So hindi po profitable na gagawin mong pagkakakitaan. So may mga ano po talaga na false teaching na pinagkakakitaan po nila as profitable po para sa nila. So ang profitable po is for teaching, for reproof, for rebuking, for correction, and for training in righteousness. So yun nga po, yung reproof po, meaning yun nga po is rebuke or an expression of disapproval. And for correction and for training in righteousness. So sa madaling salita po, ang scripture po is profitable or beneficial or useful sa ating mga buhay. So napaka beneficial po nitong Word of God para sa ating mga buhay. And it is useful nga po sa pang-araw-araw nating pamumuhay. We can apply nga po itong scripture or Word of God sa ating buhay, sa pagtuturo, sa pag-rebuke or pag-correct ng hindi pleasing to God. At ito rin po is nagsisilbing guide natin for training in righteousness. Yun nga po, for example po ngayon, di ba? Katulad po ngayon, nagagamit po natin siya for teaching. So, nag-aaral po tayo ngayon. Salita ng Panginoon. So, madami po tayong matututunan at natututunan sa Word of God. So, sa lahat po ng aspeto ng ating pamumuhay is may matututunan po tayo habang inaaral po natin or nag-aaral po tayo ng Word of God. Whether sa relationship nga po, sa finances, sa love, about spiritual is makikita nga po natin dito sa Bible. So lahat po is pwede natin mapag-aralan at may turo po gamit ang Word of God. Kaya tunay nga po na it is profitable for teaching. And it is useful din po for reproof or rebuking and for correction. Syempre po, but we need to rebuke with love. Ika nga po. Wag yung padalos-dalos lang na rebuke. You can rebuke our family, relatives, our loved ones, our friends with love nga po. So for example po, di ba, may kapamilya tayo or kapatiran na sa tingin natin is nagbabackslide sa kanyang faith o may ginagawa siyang hindi nakakalugod sa ating Panginoon. So we can rebuke them and correct them according to the Word of God. According to God's Word nga rin po ang pang-rebuke natin. For example po, habang nagdadrive po ako tapos may biglang bumusina agad sa likod ko, kagi-green light pa lang. So ang nun is parang magagalit ka agad. So magre-response ka
na kung ano-ano yung mga hindi magagandang salita na sasabihin ko sa kanya. Kasi parang nakakainis din naman talaga yan, kagigreen lang, tapos bubusinahan kanya agad. Ikaw rin yung nagkakasala. Kung ano-ano sinasabi mo dun sa tao, hindi rin naman niya naririnig kasi nakasarado naman yung sasakyan. So, ang pag-rebuke, for example, ni-rebuke ako ni Mel na pagpasensyahan mo na, di ba? Sabi nga sa God, sa Word of God is be patient. So, kapag naanuhan ka na ng Word of God is mapapakalma ka na talaga. So, we can use God's Word nga po in rebuking and correcting each other. But, yun nga po, rebuke with love naman po. Wag yung talagang pagsasabihan mo siya ng ano rin na maiinis pa siya lalo. So, we need to rebuke nga rin po with, gagamitin po natin yung Word of God din po. So, and then, ang sabi din po dyan na we can use it for training in righteousness. Amen. So, we all know naman po na we are not righteous. So, we all fall short of the glory of God. And ang scripture nga po ang magsisilbing gabay nga po natin while we are still living nga po or namumuhay pa po tayo dito sa mundo. So, itong mundo nga po ang ating training ground. So, kung maalala po natin yung last week na nabanggit nga po ni Mel na kung dito pa lang sa earth is pinapractice mo na mag-worship or sumamba sa ating Panginoon is pinapractice mo na yung magiging buhay mo nga sa heaven. So, kaya mahalaga po ito na yun nga po, nag-aaral po tayo ng Word of God para po malaman natin at may apply nga po natin ito sa ating pamumuhay. So habang nandito pa lang po tayo, is i-train na po natin ang ating mga sarili kung ano nga po ang nakakalugod sa paningin ng ating Panginoon. So ito nga pong mundo magsisilbing training ground para sa atin. Kung ano nga po ang ating magiging buhay sa heaven. So i-train na po natin na mag-worship sa ating Panginoon. So lagi po natin isipin kung ano nga po yung nakaka-please sa ating Panginoon. And so, yan po yung second point po natin na profitable. So, profitable for teaching, for reproof, for rebuking, for correction, and for training in righteousness. So, yan po yung ating second point. Ang third point po naman natin, the power of the scripture. So, the scripture can transform lives. So, alam ko po na experience natin ito kung paano transform ang ating pamumuhay. So, yan po yung sabi po dyan that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, yun nga po as a man of God or believers po is kailangan po natin mature and we need to equip by the Word of God. So, para nga po ma-discern nga po natin what is good and what is pleasing to God, that we may not sin against Him. So, the more na nagmamature po tayo, is meaning na equip po tayo ng Word of God at madidiscern nga po natin kung ano nga po yung good and pleasing nga po sa ating Panginoon. So, yun nga po, the more na nagmamature din po tayo, the more na na-equip tayo ng Word of God is, yun nga po, natatransform ang ating pamumuhay. And kapag equip nga rin po tayo ng Word of God, is hindi tayo malilinlang ng kaaway sa mga maling katuruan. So, yun nabanggit ko nga po kanina, yung mga false teaching. Yun nga po is, ito nga po rin yung warning ni Apostle Paul kay Timothy at sa church. Na yun nga po na ma-equip tayo at malaman natin kung gaano ka-reliable ang scripture. Kaya dapat lagi tayo nagre-rely sa Word of God upang hindi nga po tayo masway or maano nga po nitong mga maling katuruan or false teaching. Madami pa nga pong naglalabasan ng mga iba't ibang katuruan at iba't ibang relihiyon. So nakasulat nga rin po ito
the Bible. May warning nga rin po rito sa Book of Matthew, chapter 24, verse 24 din po. So, for false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. So, kahit mga believers daw po or mga elect, is maaaring mapaniwala po nitong mga false prophets or teachers na ito. Kaya it is important nga po na we are equipped. We are equipped by the Word of God. Kailangan nagmamature po tayo. Kailangan pinifeed po natin ang ating spirit ng Word of God para hindi po manghina ito. At habang na-equip po tayo ng Word of God, is yun nga po nagmamature at natatransform ang ating pamumuhay. So, I do believe na experience na nga po natin ito sa ating buhay kung paano nga po tayo binago ng Word of God. Amen. So, binago po tayo ng Word of God. Sa simpleng pagsasabi nga lang po ng bad words, di ba? May conviction na agad sa atin. So, kapag may nagawa tayong hindi maganda sa ating kapwa, or nasabihan natin siya ng hindi magagandang salita, is parang may bumabagabag na agad sa konsensya natin. Na hindi katulad noon, kapag nagmura ka or kapag nakapagsalita ka ng bad words sa tao, is parang wala lang. So ngayon is talagang binabagabag ka or todo hingi ka ng patawad or pasensya sa ating noon. At syempre ikaw yung nagpapakumbaba sa tao na nasabihan mo ng hindi maganda. So, isa lang yun sa pagpapatunay na talagang natatransform ang ating pamumuhay kapag natututo po tayo na maging mapagkumbaba. Dahil ito nga po ay sinasabi nga po sa Bibles. At yun nga po, natututo din tayong mahalin ang ating kapwa-tao kahit na ito ay hindi tayo tinrato ng maganda at nagagawa pa nating magpatawad at ipanalangin sila. So nagkakaroon tayo ng peace of mind kahit gaano pa kalaki ang naging pagkakasala sa atin ng mga taong ito. So alam naman po natin na may mga tao talaga na talagang ipoprovoke para ngunit yun nga po habang nagmamature po tayo and na-equip po tayo ng Word of God, is talagang natatransform po ang ating pamumuhay na instead na talagang bumawi ka, gantihan mo sila ng talagang hindi magandang salita or is nako-convict tayo na ipanalangin natin sila at hindi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. For example po, nung nasa Saudi nga rin po kami, nag-invest po kami ni Mel doon sa poultry or sa manukan or sa mga pag-aalaga ng kambing noon. Dahil yun nga po, may nagpunta po noon na mag-i-invest nga raw po sa mga poultry, sa manukan. Tapos sa kambing, sa Pilipinas po yung pag-aalaga. Pero nasa Saudi po sila noon. Tas parang inorient po kami or sila conference na parang mag-i-invest. And to make the story short is na-scam po kami. Na-scam po kami. So talagang imbes na magalit kami at manghinayang sa nawalang pera sa amin, is ipinanalangin na lang po namin at pinanghawakan po namin ang mga pangako ng Panginoon sa atin na He is our provider. And yun nga po, ang avenge or revenge is nasa ating Panginoon. So yun nga po, natanggap na nila yung reward nila dito sa lupa sa panlolokong ginawa nila. Ngunit sa paghatol ng Diyos nga po sa kanila is hindi nga po sila makakaligtas. So truly the Word of God can transform our lives na imbes isumpa natin at awayin natin ang mga taong nanlamang sa atin, is nagkaroon pa din tayo ng kapayapaan dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon at hindi tayo magkukulang kapag nagtiwala tayo sa Kanya. So biruin mo sa church po sila noon, yung pala scammer po sila nag-lecture. Tapos ang dami po naming financial literacy. Tapos ang dami po naming nag-invest doon, mga ka-church din. Pero yung kasama ko sa trabaho, 2 million pesos.
amin medyo hindi naman ganun umabot. May 2 million But pesos. na-scam lang din. Then, yun nga, ang nangyari, tinawanan na lang namin. So, yung kumbaga, kahit na-scam ka ng hindi ka nag-aalala kasi alam mo na si Lord ang ating provider na ibabalik ng Panginoon yun dahil hindi naman tayo yun ang lamang sa kapwa natin. So, ganun tayo magtiwala. Kaya, truly, the Word of God, it can transform our lives. Talagang, yung na-scam na yun, ngayon, yung 2 million ngayon, nasa US na rin. Maganda na rin yung trabaho niya. So, talagang truly, napaka-faithful ng Panginoon. Ibabalik niya talaga, i-restore niya talaga kung ano yung nawala sa atin. Pastor yung na-scam. Pastor din yung na-scam niya. Ngayon, nasa New York na siya, magandang ospital yung napasukan niya. Tapos makukuha niya pa yung pamilya niya. So, di ba, yung yun is hindi niya pinanghawakan yung kung anong nawala sa kanya. Hindi talagang pinanghawakan niya yung salita ng Panginoon. And true enough nga po, talagang ibinalik ng Panginoon. At yung sa amin din po as personal testimony, hindi naman po nagkulang talaga ang Panginoon na pagpo-provide sa amin. Na talagang ginabayan din po kami at sinuportahan po kami ng Panginoon. Kaya nagkakatawanan na nga lang po kami pagka napagkukwentuhan namin kung paano kami na-scam. Parang tinatawanan na lang po namin. Buong church. Buong church. So God truly is our provider. Kaya wag po tayo mag-aalala sa mga ganun na ibabalik po ng Panginoon yun dahil siya naman po talaga yung source o may-ari nitong lahat ng meron tayo. So amen po. Talagang ganun po tayo matatransform yung pamumuhay natin. Talagang magtitiwala po tayo kapag alam po natin kung sino po talaga yung lumikha sa atin. Amen. So, yun po. Dito na po muli magtatapos ang ating pag-aaral. So, ang conclusion nga po natin, yun nga rin po yung conclusion natin, yung ating passage na all Scripture, tandaan mo natin, is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be equipped for every good work. So, yan po rin yung conclusion natin. Yung challenge nga po natin or yung application na i-apply po natin sa ating buhay is matatagpuan nga po sa Book of Joshua, chapter 1, verse 8 nga po. So, sabi po dyan, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So may promise po ang ating Panginoon. So hindi niya po talaga tayo pababayaan. Amen. Panghawakan po natin yung Word of God, ang Scripture at yung mga promises and warning ng ating Panginoon sa atin. Amen. So, ayun po, to God be the glory po. Open na po muli ang ating pag-aaral. Kung may gusto po kayong ibahagi o i-share na para ma-encourage nga po ang bawat isa. So, amen po. So, open na po muli tayo sa ating group discussion. Yun. Kasi dati wala akong tiwala sa sarili ko. Kasi wala akong natapos. Kasi pero yun nga, nagtiwala kay Lord. Unti-unti nabago yung nagkaroon ng tiwala sa sarili. Kasi dahil kay Lord nga, maraming bagay na pinakita ang Diyos. Nung magtiwala ako sa Kanya, pinakita ng Diyos kung ano yung magagawa niya sa buhay namin. Kasi lahat ng desire ng puso ko binigay niya. Yung noon, yung sabi ko, napagod na ako nung nakalilipat ng upahan, iba-ibang bahay na. Sabi ko, Lord, sana sa susunod, amin na. Sumunod doon sa upahan na yun, talang binigay na ni Lord, amin na. Tapos, yung desire ko din na, mga anak ko, Lord,
ang prayer ko lumaki na hindi namin maging sakit ng ulo. Talagang binigay din ni Lord. Naging lumaki yung mga anak namin na hindi ko naging sakit ng ulo. Walang mabigat naging problema doon sa tatlo naming anak. Yung mga iniisip ko na imposible nangyari, nakatapos silang tatlo. Kahit doon lang kami sa Pilipinas, andun ang kahirapan, ang kagipitan, pero naranasan ko rin na nawalan ako ng oras kay Lord. Pero wala lalong naging miserable. Pero andun pa rin si Lord, nag-aantay na bumalik ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. Hindi, yung prayer mo na naisip ko na, yung prayer ko na yon kahit nagka-ano-ano yung buhay namin, ginawa pa rin ni Lord Na-realize ko na lang na yung mga prayer ko lahat binigay naman ni Lord nakatapos yung mga anak namin. Tapos yung iniisip ko na tulong ko lang noong kay Lito na paghahanap buhay, dinala ni Lord dito sa Canada. Sabi ko, Lord, talagang sobrang namamangha ko sa iyo at sobrang ako nagpapasalamat kasi sobrang mong in-upgrade yung buhay ko na yung alam ko wala akong tiwala sa sarili ko, pero ngayon talagang ginawa mong buong-buo yung buhay ko. Kaya sobra-sobra ang blessing ni Lord sa buhay namin. Kaya yun, tuwing naalala ko yun talagang umiiyak ako sa Panginoon. Praise God. Maraming naging problema pero kay Lord pa rin talaga ako makapit kasi wala kang ibang pwedeng kapitan, kay Lord lang. Yung mga pangako niya, yung salita niya, panghawakan mo lang. Talagang hindi kanya pababayaan. At isa pa pinagpapasalamat ko nga na kahit ganun dumaan kami sa kahirapan, di kami nagkaranas ng mga sakit. Kasi sabi ko, buti na lang alam ni Lord na wala kayong pambayad, panggastos. Kaya sabi ko, Lord, talagang hindi mo kami pinabayaan. Kaya sobrang talagang inayos si Lord ang buhay ko. Binigyan niya ako ng magandang pamilya, ng buong pamilya. Masayang pamilya. Kaya talagang tunay na yung salita ang Word of God, tunay na makapangyarihan talaga. Nagbabago siya ang nagbabago at nagtutuwid sa'yo. Siya rin yung nagtuturo sa puso mo paano maging mabuting tao. Amen. Kaya yung inhabit ko sa kanya kanina, talagang yun ang gusto kong ibigay niya sa akin. Kaya yun nakikita ko rin naman unti-unti, inaayos na yung puso ko. Kaya papuri sa Panginoon talaga. Amen. Praise God po. Sino nga dyan? Yung sa kaspan lang. Wala sila man dyan? Wala. Manastor, wala? Yes. Tulog. Di mo pinagpasalamat yung nagkaroon ka ng poging asawa. Di mo ba pinagpasalamat yung nagkaroon ka ng poging asawa? Pinagpasalamat, syempre. Ikaw yung unang blessing. Oo naman. Blessing pa rin naman. Hindi, totoo talagang yung unang blessing sa akin, yung uncle niyo, blessing sa akin. Napaubo tuloy si uncle. Bakit ande? Kasi pogi. Babalik ka na naman doon kasi pogi. Lakas na pa mga yun. Siya yung nag-akay sa akin makilala si Lord. Amen. Siya nagpakilala sa akin kay Lord. Kaya siya yung unang blessing na dumating sa buhay ko. Alam ko just namin. Andyan. Praise God. Kaya kahit yung manugang ko dito, bakit daw pag ako nagkikwento lagi ako umiiyak? Nagtataka na siya. Sabi ka, ano na yun? Tears of joy. Amen. Yan yung parang you get back
Isang Makikita patak, isang katutak, makikita mo nalilinis. Tears of joy. Isang patak. Praise the Lord. Yung sabi ko yung parang kay Auntie Juliet, looking back, makikita mo kung gaano ka-faithful si Lord. Kung nasan ka na ngayon. Kasi kung may pinagdadaanan nga po tayo, dapat naka-focus ka talaga sa Panginoon eh. Naka-look forward ka. Amen. Kumbaga parang ang is nakatingin tayo sa reward. Kasi kung nakatingin ka sa sitwasyon mo ngayon, baka ma-disappoint ka. Meron ka mga pinagdadaanan. Pero kung yung tinitingnan natin is reward natin ang ating Panginoon, habang pinagdadaanan mo yon, mag-iiba yung attitude mo. Magiging grateful ka pa din kasi nakafocus ka sa reward mo. Which is yung ating Yeah. Panginoon, number one. Jesus Christ. Kasi, Dadaan ka rin naman sa manghihina ka eh. Talagang pero andun si Lord eh. Yung pangako niya talaga tutuparin niya. Mm. may narinig nga ako na nagmamatter yung attitude mo while waiting. So kung ano yung pinagpipray mo. Kasi kung dapat maging grateful ka habang hinihintay mo yung answer. Praise God. Kumbaga yung attitude while waiting is kung grumpy ka or 'di ba? Sayang naman yung joy na meron ka dapat ngayon kasi iniisip mo baka hindi dumating yung gusto mong mangyari or hindi mangyari yung gusto mo. Sayang naman yung today, baka bukas, 'di ba? Hindi mo alam kung nandyan ka pa, 'di ba? May sabi nga sa preaching, wala naman talagang makakapag-assure na magigising ka pa bukas. Ang Panginoon lang nakakaalam. Kaya dapat ngayon pa lang, attitude natin is maging grateful na tayo sa Panginoon, i-enjoy na natin yung binigay ng Panginoon sa atin. Yun. Ganun kasi tayo kapag Christian ka na, kahit nasa ang phase ka ng buhay mo or season na sinasabi, kung andun yung gratefulness tsaka yung laging ang naririnig natin sa Bible study or dito sa natin, the joy of the Lord is our strength. Ano man yung pinagdadaanan mo, hindi nakukuha ng mundo yung joy na meron ka. Kasi galing yun sa Panginoon hindi yung galing sa mundo. So, yun dapat po yung laging focus natin. Like kanina nga naisip ko nang nakita ko yung bill ko. Oh my, yan? Parang, sabi ko, Lord, ayoko ma-stress. Pera lang yan. I have you. You got me covered. Pera lang yan. Ganon. Parang, ganon na yung mindset namin kami. Ako personally, tsaka kami. Siyempre, madi-disappoint ka, di ba? Parang, bakit? Pero, naisip namin, ano lang ba, di ba? Kung ang kaligayahan mo na kanino ba, nasa Panginoon o nasa pera, mapapaisip ka bakit bigla ka nalungkot, di ba? Nasa yung Panginoon. O di, kailangan may iba yung mo, yung pananaw mo sa sa kaligayahan. Kasi, hindi, si Lord ang kaligayahan ko, hindi yung pera. Bahala si Lord sa bill na yan, kung ano man yan. So, ganun na po yung namin. Kesa naman maging grumpy ako, di ba? Di sayang yung araw ko. Sayang naman yung araw ko na binigay ng Panginoon. Dapat masaya kami. Di ba? Dapat hindi ka nakokontrol ng emotions mo or yun nga ng money. Sa sitwasyon na yon, parang naisip ko, sino ba nagko-control sa akin, yung money o si Lord? Dapat si Lord, di ba? So, yun po yung ko nung narinig nga ng kasama ko, ganyan. Sige, iyan mo na. Kung anong kalubawan ng Panginoon, kung babayaran ko siya, magpo-provide ang Lord ng pambayad ko, ganon. Yun yung nasa isip ko. Basta ang nasa isip ko, healthy kami. Tapos, yun nga, basta kasama natin Panginoon, hindi dapat tayo nangangamba or nalulungkot. Yun po yung, yung isa na iba talaga yung yung word ng Lord na nag-assure sa'yo. Power. Na
Kapag will alam mo provide. talaga Yeah, yung He will word provide. of He's God. our provider. So, ba't ako mag-worry, di ba? Amen. Sa una talaga, initial reaction ko, nagulat ako. Pero, Mhm. i-remind ka ulit ng Babalik ka Panginoon. ulit sa word of God. May sorry, i-remind ka ng Lord. Babalik at babalik. Mhm. Para i-remind yung promise Promises niya. ng Lord. Amen. That is the power of the scripture. Power of The God. word of God and Power power of of God. God. Sa ating Ako rin, nung akala ko mabubulag na ako, ang naging kalakasan ko talaga. Kasi iba na yun eh. Hindi na makakita eh. Kumbaga talagang true to life na test na yun ang buhay ko. Parang ganun. Hindi lang tama yung yun eh. salita. Oo, sabi ko, hindi mo na mababalik yung pag nawala yung vision. Parang ganun. Pero yung promises of God talaga yung naging kalakasan ko, anchor ko talaga para hindi ako mawalan ng tiwala kay Lord tsaka pag-asa na makakakita ako, marirestore ni Lord. Tapos yun nga, sakto talaga yung mga promises ni Lord. Kaya importante talaga meron tayong naideposito sa mga isip at puso natin ng mga word of God na na-memorize natin sa panahon na talagang dadaan tayo sa matinding pagsubok. Talagang yun ang parang yung shield of faith talaga, yun yung sasalag talaga sa mga arrows ni Satanas eh. Kasi mga fiery arrows talaga ni Satanas. Yun ang pananggalang mo kasi sabi nga yung ang daming fiery arrows talaga, hindi na ako makakita na ganun. Sabi ko, bulag ka na, wala, paano ka na, anong klaseng testimony meron ka na ngayon? Bulag ka. Kaya yun, nagiging anxious ako. Tapos bigla yung word of God, do not be anxious about anything but by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God, and the peace of God that passes all understanding will guard your hearts and mind in Christ Jesus. Yun ang mano sa akin na una. Tapos yung mga word of God, I am the God that heals you. Tapos ni-remind sa akin ni Lord yung tungkol sa mga, yung nakikinig na lang kasi ako ng mga sa preaching eh. Yung story nung blind Bartimaeus, puro eksakto naman yung mga pinarinig sa akin ni Lord na mga tungkol sa mga bulag. Tapos tinanong dun, what do you want me to do? Sabi ni Lord kay dun sa bulag, sabi niya, siyempre kahit alam na ni Lord na gusto pa rin niya na sabihin mo sa kanya kung ano yung mo, gusto mong gawin niya para sa'yo, para maalala mo yun. Pag na-receive mo yun yung hiniling mo kay Lord, alam mo na galing sa kanya yun kasi hiniling mo. Yung importance ng prayer. Kaya yun, ang galing talaga ng Word of God, talagang yun talaga ang shield of faith natin at saka yun talaga yung magpapalakas sa atin sa panahon na pinapana tayo ng kaaway. Kaya importante talaga na yun din yung pang natin eh. Yung 'di ba sword of the spirit din. Yun din yung pang natin, pang abante natin sa kaaway. Yung alam niya na strong na tayo sa word of God, lalayasan ka na nun eh. Titigilan niya parang kay Lord Jesus, 'di ba nung tinempt din siya sa Matthew 4. Puro it is written ang sinasabi ni Lord Jesus. Kaya hindi na nakaporma si Satanas kay Lord Jesus. Kaya sabi niya, he left him until an opportune time. Yung kaya laging naka-lookout dapat tayo kasi si Satanas nga, lagi yan naghahanap ng hindi natin hawak yung sword of God, yung the word of God, tsaka yung wala tayong shield of faith na nakabalandra sa kanya. Kaya importante lagi nating bitbit yun, yung word of God sa ating mga buhay para hindi makita ni Satanas na opportunity niya yun na papanain na naman tayo ng mga fiery arrows niya. Kaya importante sa atin yun nga, yung all scripture is God-breathed nga, profitable talaga yun. Kaya wag nating papabayaan na
isasantabi lang natin yun. Kaya importante yun sa buhay natin. Yun lang naranasan ko sa buhay ko. Kaya salamat sa salita niya na talagang powerful talaga. Panlaban sa lahat ng kaaway natin dito, spiritual, mental, emotional. I praise God for His word, for giving us His word. Thank you, Lord. Thank you. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, maraming salamat nga po muli sa napag-aralan nga po namin, O Lord God, na truly, Lord God, napaka-powerful nga po ng inyong mga salita nga po, Lord God, na Lord, ito nga po ay magagamit namin, O Lord, sa laban nga po, Lord, sa mga gawa ng kaaway, lalo-lalo na nga po sa mga false teachings nga po, Lord God. And Lord, magagamit nga rin po namin ito, O Lord God, sa pag-transform nga po ng aming way of living, ng aming pamumuhay, O Lord God, na Lord, truly your word nga po, Lord, can transform lives nga po, Lord God, na napatunayan nga po namin ito sa aming mga personal testimonies, O Lord, kung paano nyo nga po binago ang aming mga buhay, O Lord God, kung paano nyo nga po binago ang aming way of living nga po, Lord God. Lord, maraming salamat po sa Lord, pagligtas nyo nga po sa amin, O Lord, sa tiyak na kapahamakan nga po, Lord God. Lord, dinadalangin nga po namin, O Lord God, na Lord, patuloy nga po kaming mag-grow spiritually, O Lord, patuloy nga po namin. Lord, tulungan nyo nga po kami as we, Lord, lumakad nga po rito sa mundo, Lord God. Lord, maraming salamat nga po, Lord, na Lord, panghawakan nga po namin ang inyong mga salita, ang inyong mga promises nga po sa amin, O Lord God. Lord, dinadalangin nga rin po namin, O Lord God, ang bawat isa, ang aming mga kapamilya, O Lord God, na ingatan nyo nga po sila, O Lord God, kung nasan nga po sila ngayon, nasa trabaho nga po, Lord, or nasa vacation nga po, Lord, pakaingatan nyo nga po ang bawat isa, Lord God, lagi nyo nga po silang, Lord, i-remind nga rin po ng inyong mga words nga po, Lord God. And Lord, bless each and every one of us nga po, Lord God. Lord, maraming salamat nga po, Lord God. Ito nga po mindalangin, in Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Lord. Pastor Jay,